Oh, sabi mo pinag-isipan mo. Feeling ko ito na yun. Sure ka ba? Kasi feeling ko naman tama. I think ito na talaga yun. Pinag-isipan mo na ba yan? Oo, gusto ko na talaga. I-add to cart ko na. Gosh, nakaka-excite. Ang mahal naman yan. Ayan na, dumating na. Oh my gosh, nakaka-excite. I think, gusto ko talaga to eh. Oh my. Oh. Ayoko pala nito. Bakit ko ba ito in-order? Oh, sabi mo pinag-isipan mo. Oo nga, pinag-isipan ko. Akala ko kasi feeling ko yun na yun. Sino nakaka-relate? Minsan kasi sinusundan natin ng emosyon, tapos sa huli, tayo rin yung nasasaktan. Di ba? Ito yung katotohanan. Feelings are good indicators, but poor leader. Good indicator siya, pero pag emosyon lang yung masusunod ng masusunod, hindi talaga siya pang leader ang emosyon eh. Kaya dapat, pag may naramdaman, may nagustuhan, pag-isipan muna for how many times. Buti, item lang yun. Paano kung sa relasyon yun? Akala mo gusto mo, tapos hindi pala. Akala mo siya, pero hindi pala. Akala mo mahal mo, pero hindi pala. Mahirap yun. So makakasakit pa tayo ng tao pag ganun. Kaya nga sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, sabi sa Proverbs 3:5. Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa kung ano ang nararamdaman natin ngayon. Kasi hindi lahat ng nararamdaman ay laging tama. Kaya naman, kung ayaw mong magkaroon ng problema sa iyong decision making, huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Kaya i-share mo ito sa kakilala mo, basta na lang nag-add to cart ng hindi pinag-isipan. God bless.